Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. So, itong video na to is about sa social construct. Marami pa rin talaga mga lalaki na oblivious or hindi nila alam yung nature talaga ng lalaki at babae, which is pareho lang din naman talaga na promiscuous. Hindi makomprehend yan ng mga karamihang lalaki. Kasi nga 80% deemed undesirable, unattractive, 'di ba? So, kala nila normal yung mga ganyan, yung mga panliligaw, tapos pabigay-bigay, libre ng mga pagkain or kung ano-ano pa man. Tapos mag-status maxing, ano pa ba, tag maxing, tattoo maxing, kung ano-ano pang mga maxing na yan, gym maxing, looks maxing, mga ganyan. Walang problema dyan kung gagawin mo yan para sa sarili mo. Pero karamihan naman din ng mga lalaki, lalo na dun sa mga 80% deemed undesirable and attractive, is talagang at the back of their mind is ginagawa rin nila to para sa babae rin naman talaga. Now, hindi lang man din naman mga lalaki lang din gumagawa ng ganyan, mga artificial value. Babae rin naman, 'di ba? Babae is nagpapaganda sila kahit na sub 5 sila, nagli-lipstick pa rin, nagpa-powder. So ginagawa pa rin talaga nila yung best nila para maging attractive talaga. So hindi naiiba yung lalaki at babae sa nature. Promiscuous talaga. Tsaka gusto talaga ng lalaki at babae is magkaroon sila ng partner na attractive. Or syempre, ang lamang doon, yung babae kasi sila namimili, di ba? So, kahit ano naman mapili nila doon sa both sides ng hypergamy, which is alpha seed or beta needs is, or alpha fox, beta box is, sila pa rin talaga lamang. Kasi, kung mapili nila yung good looking, mangyayari nun is magandang offspring at magtutuloy-tuloy yung genetic line or tinatawag nilang legacy. Tapos pagka napili naman nila yung beta backside is na-ensure na yung survival nila, na-ensure pa yung future ng bata. So kahit anong side din, talagang lamang sila. Pero yun nga, depende talaga sa treatment which is based on looks talaga. Kasi yan yung core black pill eh. Kaya lalo na ngayon, social media na, 'di ba? Online na. Sabi nga ni Alan Roger Curry, wala naman din talagang game kasi nga lahat ng gawin mo mga game strategies para mambabae is gasgas na yan. Alam na yan ng mga babae. Yung mga panguuto, panglibre-libre. Oh, pwedeng kagatin ng babae yan pero hindi naman igagaranti na bibigay nila yung sex, di ba? Kaya nga dito sa Blackpill, ang sinishare dito is yung concept and principles. Hindi tayo nagbibigay ng mga strategies na gagawin. Concept and principles. Ibig sabihin, staying sa totoo. So, dahil since babae naman talaga namimili, ang ginagawa nila is, syempre, ang pipiliin nila, yung mga lalaki na may upper hand sa looks. Lalo na ngayon, SOCMED na. Sure, papatulan nila yung mga average looking ng mga lalaki. Pero, gagamitin lang nila yun for future security. Now, nag-iiba rin yan naman desire ng mga babae. Kasi nga, di ba, nakwento ko naman sa yan, may Epiphany phase kasi tayo na tinatawag na hindi rin realistic sa babae na mag-antay lang sa pogi at pag-agawan nila yung pogi dahil napakaunti lang talaga nila. So talagang magsesettle pa rin talaga sila dun sa mga average. Pero ang sinasabi kasi dito sa Blackpill is yung treatment na marami kasing factor nagtatrabaho na yung mga babae ngayon, 'di ba? Tapos may SOCMED na, wala na ring game, lahat ng mga panguuto, bigay-bigay, gas-gas na yan. Alam na ng mga babae yan, kahit 15 years old pa yung babae, alam na nila yan. Or 11 years old pa, kahit sabi mo minor, alam din nila yung mga game na yan. Kaya hindi na uubra yan.
Kaya nga yung last na video is yung direct approach. Is sasabihin mo na, yan na yung future eh. Sooner or later, ganito na mangyayari niyan. Direct to the point na. Dati ko pa ginagawa yan, 19 pa lang ako kasi namulat na ako dyan eh. Naobserbahan ko yan na talagang looks talaga yung talagang basehan talaga ng babae. Kahit ngayon 27 years old, di ba na kunento ko sa inyo na nakakuha ng Vico, is looks pa rin talaga tinitingnan. Papatol ba yung 27 years old sa bata, di ba? Bata, 21. Di ba? Papatol ba yun? Kung kung hindi talo yung itsura. Ganun lang naman yun eh. So alam ko na talaga yan simula dati pa. Dati kasi tumatalab pa yung mga panguto, libre-libre sa labas. Kasi nga, yung ibang mga lalaki, hindi sila nagpapakatotoo kasi ayaw nila tanggapin or sabihin sa babae na ang habol lang naman talaga nila is SEX. Kasi pag nangyari yun, sinabi nila upfront, tapos olats yung itsura nila, is malamang rejected talaga. Pero mas maganda yung ganun Maganda yung ganun. Kasi alam mo na yung sitwasyon mo. Tsaka alam mo na yung response agad na abruptly, di ba? Na na-reject ka. Which is yun yung mas maganda kasi hindi ka na pinapaasa, hindi ka na nakikipag-dates ng 3 beses, 2, or kung ano-ano pa man. Which is wala naman talagang guarantee na talagang ibibigay yung SEX. Kasi dati, gumagana pa yan eh. Maraming mga lalaki kasi dati na makukulit na, tangina, papayag to, konting konting simp lang. Kailangan igala-gala ako to. Kailangan ako, action star, yung kilos ko matikas. Puta, may mga nerdy nga na tsaka hindi matikas. Basta pogi lang, binibigay yung SEX sa lalaki na yun eh. Marami na ako nakitang ganyan, basta pretty boy yung itsura. Tapos yung iba sasabihin matikas. Wala masama kung maging matikas ka kasi kailangan mo rin naman sa lipunan yan. Pero kung yung main purpose mo or goal mo is sa pepe is maling yan, pag-aakala yan, maling mentality yan. Kasi ang gagawin mo lang naman sa black pill, maging presentable at malinis. Tapos gagawin mo lang yung pinaka-best mo na overall na maging tao. Ibig sabihin, magpapakatotoo ka lang talaga. Kagaya nung last na video ko, lalo na yung last, yung ons. Iba kasi yung pamimili nila ng long-term relationship tsaka ons. Napansin mo yung mga babae sa mga dating apps tsaka dun sa mga anong tawag dito sa mga Facebook groups, yung mga naghahanap ng long term, 'di ba? Lagi nila sinasabi yung seryoso daw, yung seryoso. Kasi yung mga yan, yung naghahanap ng seryoso, naka-experience na yan dati ng mga ONS tsaka FWB. Kaya sinasabi nila seryoso. Tsaka pinatulan nila yung mga lalaking sinungaling, yung mga indirect approach. Yan yung mga lalaki na average looking, na nanlilibre-libre, tapos sooner or later nakipaghiwalay din kasi hindi naman upfront yung lalaki na ang gusto niya lang naman talaga is SEX lang naman talaga. Pero nilulunok na lang niya tsaka tinotolerate na lang niya yung treatment sa kanya ng babae. So, kaya ganun, nakipaghiwalay na lang siya. Kasi nakuha na rin naman niya yung gusto niya eh. Pero ngayon kasi hindi nagagana gaano yan dahil marami na mga diba sabi ko nga gasgas na yung mga game, wala na talagang game dahil alam na lahat ng babae yan na manguuto lang. Meron pa nga sa mga Facebook group sabi, meet up tayo bukas, sagot ko na lahat pati pagkain. Umaasa pa si gago na kung maging upfront ka na lang, gusto kitang kantutin. Tapos sabay di ba? Di game over na. Kasi pag sinabi niya yun, rejection na kagad eh. Lalo na pag tiningnan yung itsura niya or kinonfirm siya sa via video call, ulat yung itsura, is talagang hindi papayag. Meron mga babae na kumakagat dun na ganun, na kumakagat ng ganun, na patulan yung mga offer na ganun. Pero hanggang dun lang talaga yun. Kasi kasalanan ng tanga yun.
Kasi siya nag-offer ng ano eh, ng date eh. Hindi mo kailangan ng date talaga, sinasabi ko sa'yo, di ba? Na ano, hindi mo kailangan i-date yung babae. Eh kung wala kang lugar, which is yun yung nangyari sa akin nung kabataan ko, wala kasi akong lugar. Malamang magmi-meet kami sa mall tapos or tsaka na pupunta dun sa ano, sa motel. Maganda kasi pag may lugar ka talaga para direkta na talaga dun pupunta yung babae or ikaw na lang pupunta sa lugar niya. Yung kasi mahirap pagka nakatira ka sa parents mo eh. Hindi mo naman pwedeng dalhin doon dahil mabababo yung bahay, di ba? Tsaka kung freak yung naka-ons mo or naka-FWB mo, eh dahil nakatira ka sa parents mo is, alam nila yung bahay mo. Mamaya kung anong gawin sa'yo, blackmail ka, sirain reputasyon mo dun sa kalye nyo. So, yan. Wala na talagang game. Marami nga na nga rin ako nakikita na babae na nakikipag-FW. Upfront na talaga. Looking for FB mo. Yung sinasabi nila na FUBU, ganyan yung mga fuck body. Tapos ons, mga ganyan, naghahanap yung babae. So, alam nila yan. Ang nakakaalam lang, biruin mo, majority ng babae is parang lalaki lang din na nagdi-desire ng SEX. Diba lalaki, ganun, gusto ng SEX. Kasi kala kasi ng mga lalaki is yung mga babae hindi rin mahilig ng SEX. Actually, mas sila pa nga yung mga wild eh. Wild lang sila sa mga piling lalaki at komportable sila. Pero hindi sila wild sa mga undesirable. Ba't ka magiging wild sa undesirable eh? Hindi mo nga dinidesire yan. So, magiging wild ka lang dun sa dinidesire mo. Na parang mga lalaki, di ba? Kayo ba? Oo, tinitigasan kayo sa mga unattractive na babae. Tsaka, lalo na kung tigang ka, tapos wala namang mawawala sa'yo, ipapasok mo yung edits mo dun sa undesirable na babae. As in, tinapon mo na yung principles mo, tsaka moral mo, tsaka yung pamimili mo, standards mo. May standards din naman talaga lalaki, pero yung willing lang niya talaga i-tolerate. Pero may ibang lalaki talaga na kahit talaga na super ulats na talaga sa ugali, tapos pangit pa yung babae, is talagang i-stick nila yung penis nila. Kasi wala silang choice eh. Hindi naman sila yung namimili babae. So, 'di ba sabi nga nila, gumagawa daw yung yung hookup culture ng mga lalaki ginagawang fuckboy. Yung mga fuckboy ginagawang whore yung babae. Kasi it takes two to tango, 'di ba? Pero yun nga lang, na, nagi, pinapakita lang talaga ng babae yung sexual side nila doon sa dinidesire nila lalaki, which is 20%. 20% sa lipunan. Yan yung mga dinidesire ng mga babae. Tapos yung mga 80%, tinatago nila yan. Baka magsinungaling pa yan. Kasi syempre, malalaman din naman ng ano yan dahil sa itsura, tapos yung kilos ng lalaki, yung beta male na undesirable, unattractive. Marami ka makikitang ganyan sa Red Pill Group kasi kasali ako dati na ganun. May mga ibang virgin doon na lalaki na talagang galit na galit, hindi raw siya magpapakasal, hindi na, 1 BJ away lang naman yun. Baka magbago siya ng pananaw. Diba? Pati yung mga pananaw niya na migto, ganyan. May migto daw. Paano ka magmimigto? Sabi nga ni Alan Rodon Curry, um, karamihan naman ng lalaki invisible sa mata ng babae. Paano ka magmimigto kung in the first place pa lang ini-ignore ka na, hindi ka nag-i-exist sa buhay nila or kahit sa mata nila hindi ka tinitingnan. So pagka malalaman mo naman yan kung attractive to since bata yan, may pattern yan, sinasabi ko na sa inyo eh. Track record yan simula bata ka. Kahit 7 years old ka pa lang, natutuwa ba yung teacher mo? Nakaka-receive ka ba sa mga kaklase mo ng tingin?
kinakausap ka ba ng babae? As in, yung mismong babae, effort lalapit sa'yo, na lalaki ka. Kahit sabihin mong hindi ka babaero or fuckboy, basta nare-receive mo yung ganun sa opposite sex, ibig sabihin, kahit na hindi ka fuckboy or ano, is dinidesire ka pa rin talaga ng babae. Hindi ka magsisim. Ba't mo gagawin yung simping eh? Nare-receive mo yung validation. Ganun din naman sa babae, di ba? Majority ng babae na average looking nakaka-receive ng simping. Validation, admiration. Dun pa nga lang eh. Kahit sabihin mong hindi mapunta sa relasyon yun, nakaka-ego boost din yun, syempre. Ganon din yun sa lalaki na pogi. Si Alden nga, di ba? Hindi nakikipagrelasyon basta-basta, di ba? Hindi nga rin siya fuckboy. Pero nagsisimp siya, di ba? Sa gusto niya lang. Pero hindi siya yung talagang lahat ng babae na magna-numbers game. Hindi siya ganun, ah. Nagsisimp siya sa gusto niya. Yung talagang gusto niya makuha. Pero yung pagsisimpa mo kung sino-sino na lang dahil alam mo may upper hand ka sa looks. Hindi naman ganun yun. Nare-receive naman niya yung kabataan siya. Pogi-pogi mo. Alam ng mga may upper hand sa looks yan. Kaya yung sinasabi ni Sabigay, totoo yun. Totoo yun na yung confidence is end product yan ng success. Ibig sabihin, nagiging confident ka dahil sa mga success mo. Yung author nga lang ng Mode 1 eh. Si Alan Roger Curry. Na sabi na ganun nga maging direkta ka. Hindi, nga, lahat magiging direkta pero may categorization kasi tayo na tinatawag eh. Yung mga babae kinakategorize yung mga lalaki base sa itsura nila. Ito, pang fuck body to. Ito, pang long term. Tapos ito, hindi to nag-i-exist. Pang friend zone lang to. Gagamitin ko lang to sa mga favors or kung ano-ano. So, yun yung Pero, yun nga, gagawin mo pa rin talaga yun. Kasi principle yun eh. Na na yung pagiging direkta tsaka totoo eh. Para, hindi ka na magagamit. Tapos, yung ibang mga lalaki, after nila magbigay-bigay, magpakasimp dun sa babae for 3 years, di ba? Yun yung sa comment, di ba? Nabasa ko. Tapos nagulat sila, hiniwalay. Huwag ka na magulat. Huwag ka pa magugulat, eh. Artificial value yung binibigay mo. Hindi ka naman tanggap na ikaw. Mas maigi pa yung kahit na average looking ka. Huwag mo gawin yung mga yun, yung pagsisimp. Di bali na masiro ka, at least hindi mo tinapon yung morals mo tsaka principles mo para lang magkaroon. Kasi yan kasi yung karamihan ng ng mga lalaki na tinatapon na nila yung morals and principles nila dahil lang sa pepe. Alam ko, desire ng mga bawat nila lang, lalaki man or babae na makareproduce. Pero, wag mo namang gawin yung gano'n na papababae mo sarili mo. Kasi pag pinababa mo sarili mo, is gano'n din tingin sa'yo ng ibang tao. Na wala kang self-respect. Malamang, gano'n din tingin sa'yo ng ibang tao. Kaya nga mas maganda direct to the point ka na lang. Kuwari, nagustuhan ka ng babae na average looking ka or pangit ka pa, direct to the point ka. Totoo ka. At least hindi ka nagagastos sa babae, di ba? Meron pa rin namang mga lalaki na pangit na pinatulan na ibang babae Kaso ka-looks match din nila, pangit din, 'di ba? Pero kung pangit ka na may pera, gagamitin mo yung artificial value, magugustuhan ka na may itsura. Pero depende na lang yan sa morals and principles mo tsaka priority mo. Na gusto mo ba yun na hindi ka dinidesire ng babae tapos sabay umiira lang sa'yo pera. Ginusto ka dahil sa fame mo, status, or pera mo. Tapos di ka naman binibigyan ng SEX. Dahil pa kasing ibang mga lalaki dyan ang hihingi ng mga gift or gusto nila sila yung ititreat ng babae. Actually, kung SEX lang ibibigay, okay na yun eh. Kung tutuusin lang. Kasi hindi naman talaga nila bibigay nila yan sa top G, yung provider, beta box. Pero yung desire, wala doon. Iba kasi yun, mahahalata mo yun eh, pagka hindi ka dinidesire. Parang nagsettle lang yung babae dahil sa pakinabang mo.
Kaya nga ganyan eh. Tingnan mo, online na ngayon. Wala nang game, di nauubra yan. Marami rin naman masisingle na babae kasi it takes two to tango eh. Hindi lang naman lalaki yung masisingle. Dito nga sa West, ang dami ng mga leftover na babae. Pero ayaw pa rin talaga nila mag-settle. Gusto na lang nila mag-ons, FWB sa mga batang lalaki. Yung mga 20 anyos, yun na lang pinapatulan nila. Kuwari, 39 na yung babae. Di na realistic sa kanya magkaanak. Eh pucha, makipag-FWB na lang siya or on sa 20 anyos or 21, 22. Yung lalaki kasi limited yung option eh. Kung matanda ka ng lalaki, hindi naman makikipag-SEX yung 20 anyos eh. Pero na lang kung meron ka status. Tsaka talagang napanatili mo yung yung looks mo talaga na parang youthful ka pa rin, na hindi ka mukhang matanda, which is mangilan-ngilan lang din yun. Pero at the same time meron kang mga parang pang-backup resources, so parang sugar daddy na rin. Kasi wala akong nakitang mga ano talaga na ano eh, 50 ka na or 40 makikipag-ons. Walang papatol. Sa babae meron eh. Kahit matanda sila, may makikipag-ons eh. So sila talaga may upper hand. Kasi sila picker eh. Biruin mo, 40 na yung babae, post-wall na. Tapos nakakapili pa rin ng mga fuck body na 20 anyos. Mangilan-ngilan lang sa lalaki yun ah. Ilang percentage lang yun. Kasi nga, tingin na ng babae, sugar daddy. Kasi kung ons lang naman talaga ang habol ng babae, which is sexual pleasure, ba't pa siya papatol sa matanda? Gets mo yung logic doon? Ba't pa siya papatol sa matanda na pogi? Ah, meron namang bata dyan na, na mas tayong-tayo yung ethics, tapos kaya pang tumagal ng ilang rounds kaysa dun sa matandang lalaki na baka isang rounds lang yan or dalawa lang. Siyempre doon na siya sa 20 anyos, 'di ba? Maging realistic tayo mag-isip dito. Hindi maraming delusional tsaka yung nangingibabaw yung emosyon. Dami kasi delusional na mga lalaki tapos hindi nila magets yung sexual nature ng tao. Which is yung babae, kagaya rin nila na malibog din. Na yung iba ayaw pa sabihin na yun yung pakay talaga nila na SEX. Pwede mo naman sabihin niya upfront. Kaya nga yun yung nilabas ko na video na last eh, 'di ba? Yung direct approach kay Alan Roger Curry. Kasi nakaka-relate ako niyan eh. Dati ko pa ginagawa yan eh. Minsan nga babae pa magtuturo sa iyo eh. Biruin mo dahil maaga sila nakaka-experience. Biruin mo, 21 ako nun. Tinuruan ako ng 18 years old. Bata nagturo sa akin. Yun sabi, di nakakabuntis yung pre-cam na sige, pasok mo na Tapos sabi yun yung sinabi sa akin. Yung naranasan ko yun, nakaka-addict siya. So talagang, parang once a week or twice a week, ginagawa namin yun. Pero yun nga, tuturuan ka ng babae. Kasi nga, dinidesire ka eh. Ganon pag dinidesire ka. Minsan nga sila pa aggressive eh. Sila maghuhubad ng damit mo mismo eh. Pagka gustong gusto ka. Tapos aaralin nila yung posisyon. Magugulat ka na lang. Di mo naman pinapagawa yung mga posisyon na yan. Pero ginagawa nila sa'yo lang. Tapos yung mga, nagulat nga ako, di ba? Bigla akong hinilot. Hindi ko naman pinapahilot. Kaya nga, yun yung sinasabi ko. Mas gusto mo yung genuine yung desire kasi nagiging mabait sila tsaka nagiging totoo sila dahil sa'yo. Gusto mo ba kasama mo araw-araw fake yung kasama mong tao, which is mararamdaman mo yan. Hindi naman tanga yung mga lalaki, lalo na yung mga politiko. Alam nila yan na fake yan eh, yung mga nakukuha nilang babae kasi hindi naman genuine attraction yan. Oo, magkikare yung babae dahil
may pamana pag namatay yung matandang beta box provider, 'di ba? Yun lang naman yun. Tapos iiyak-iyak pa yung ano, yung babae pag namatay yung lalaki. Pero yung iyak na yun, may kasamang happiness din yun dahil malaking pamana eh. Maging realistic tayo dito. Yung pa pala yung sinabi ni Alan Roger Curry, marami ring ibang lalaki na talagang nag-i-stick sa monogamous mentality. Which is by nature, construct lang yan, di naman ganun yun. Kasi iniisip ng ibang mga lalaki pag mamayari nila yung pepe ng ibang ng mga babae. Which is hindi mo naman pag-aari yan. Wala ka naman pagmamayari dito eh. Yung kasi yung mga mental construct, tanggalin nyo yan sa utak nyo na pagmamayari nyo yung pepe ng babae. Tanggalin nyo rin sa isip nyo na may good girl, bad girl. Bakit ayaw nyo na lang tanggapin yung nature ng babae? Which is pareho rin naman sa lalaki na promiscuous din. Eh kung kayo, naging fuckboy kayo, or marami kayong experience, o malalaman niyo yung side na yon ng babae na ganun. Pareho lang din sila na lalaki na nalilibugan. Pareho lang din sila na kagaya ng lalaki na pareho ng biological needs. Pero sila nga lang yung may upper hand. Dahil sila namimili. Eh dati kasi 'di ba? Yan nga yung ng feminism 'di ba? Sinasabi nila my own body, my choice. Ibig sabihin, karapatan nila mamili kung sino yung gusto nilang isi-sex. Kung sino yung pipilian nila na makarelasyon. Karapatan nila kung sino yung... Kasi sa traditional role, di ba, is parang parents, pinagmamatch up yung mga or yung tatay nagdi-decide kung sino mapapangasawa nung babae. Tapos magme-maintain na monogamous. Kaya nga marami mga nasa monogamous relationship nag-cheat yung babae kasi di naman talaga nila dinidesire yung yung lalaki na dahil nga napilitan na lang nagsettle for security, kahirapan ng buhay. Kaya nga yan yung goal ng feminism, bigyan ng karapatan yung mga babae magtrabaho para makapili sila ng gusto nila. Hindi sila aasa dun sa pera ng lalaki. Eh kung ganun lang, actually kung dahil nga ngayon marami nag-i-stemming na babae, naku, baka babae pa magpalamon sa'yo dahil gusto ka. Nangyari yan sa stepbrother ko. Nurse yung asawa niyang babae, yung babae pa nagpapalamon sa kanya. Pero dahil nga nasa relasyon siya, ganun pa rin talaga. Kaya siya napili. May, may betification pa rin. Siya mag-aalaga ng bata. Which is normal lang din naman. Equal exchange lang din naman yun. Pero yun nga, sinasabi ko lang yung side na yun na kaya marami mga babae na gusto na talaga magtrabaho tsaka magpapera kasi nga ayaw nila magsettle sa hindi na naman talaga nila dinidesire or wala naman talagang spark or lust. Walang, in short, walang sexual attraction. Kaya ganun yung maraming mga lalaki na oblivious eh. Ayaw na lang nila tanggapin yung kapalaran nila na ganun talaga. Dahil babae, ito pa nga lang, isipin mo, babae ang namimili. Babae naman talaga namimili sa dating and mating. Oh, matanggap mo na lang yan. Yung iba pa kasi, pera-pera labanan. Oo, pera-pera. Di naubra ngayon yung pera mo dahil nagtatrabaho na yung babae. Sinasabi nila pera-pera ang labanan. Oo, siguro kung super hirap ng babae tsaka hindi nagtatrabaho. Eh, yung ka-LDR ko nga, mahirap yun eh. Sinasabi niya, kahit wag ka na magtrabaho, ako na magtrabaho, buong buhay daw niya. Para daw sa akin. Gagawin nila yun, promise, kahit mahirap sila. I-break nila yung rules. Kahit ikaw pa ilibre. Kasi nililibre niya ako. Actually, sa kanya ko pa nga na ranasan na ilibre ako kahit mahirap siya eh. Kumpara dun sa mga iba kong exes eh. Na yun yung sinasabi ko sa inyo. Na pag dinidesire ka ng babae is totoo yung love na sinasabi nila.
Nagki-care siya sa'yo, tapos may experience mo yung ganyan. Sabi nila hindi raw marunong magmahal ang babae. Oo, dahil 80% ng lalaki undesirable. Equal exchange yan. Tsaka ang mahal talaga ng babae is yung pakinabang mo. Tsaka na-provide mo either genetics yan or dun ka sa side ng beta box provider. So, sooner or later nga yan, dahil dyan, magiging mode 1 na lagi ang approach. Actually, yung mga lalaki undesirable, lalala pa yan. Hindi na mag-i-exist yan, promise. Yung mga undesirable. Tapos gagamitin na lang sila ng mga babaeng kupas pag magpo-pro na lang yung mga babae. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, habang hindi yung mga nasa average or undesirable, huwag nyo na ilibre-libre yung mga ano kasi walang kasiguraduhan yan. Di naman din talaga bibigay yung SCX na na inaasam-asam nyo. Pwede siguro kung companionship. Merong ibang lalaki na ganun kahit daw walang SCX basta may companionship, gala-gala. Putang ina, gagastos ka pa na sa babae na papakainin mo pa yan. Putya, gumala ka na lang mag-isa, bili ka ng cellphone na mabilis, tapos Bluetooth speaker. Kaysa naman sa mo. Kasi, biruin mo, pinapakilig mo lang sarili mo. Marami kasing tanga talagang lalaki. Biruin mo, nakikita ko to sa mga page ng sino sasama sa akin date? Sagot ko lahat. Oo alam ko yung perspective nila na lonely sila. Kaso pinapakilig mo lang at pinapahirapan mo lang sarili mo. Kasi umaasa ka na makaka-SEX mo yung babae pero hindi naman talaga. Yun lang naman yun kaya nila ginagawa yan Dahil sa sa pag umaasa, 'di ba? Alam na ng babae yan. Kaya nga grinab yung opportunity na sumama sa'yo dahil ililibre mo. Ikaw nagkusa. So, hindi kasalanan ng babae yan. Yung iba pa, di ba? Uso dyan sa Pilipinas yun. Yung parang yayayain yung babae na uminom para makascore, di ba? Hindi mo magagawa yan dito sa West. Dyan din sa Pilipinas, mangyayari yan. Kasi tawag doon date rape. Date rape tawag doon. Yung parang lalasingin mo yung babae para lang makapuslit ka, makascore ka. Hindi mo magagawa yan. Kasi pwedeng ibaliktad yan. Kaya nga, mas maganda yung ganun Shinare ko rin yung mode 1 na yan. Basahin niyo yung book na yun. Marami kayo matututunan dun. Hindi talaga ako nagbabasa ng mga red pill or kung ano-ano. Kasi morals and principles tong inaano ko. Tsaka basic tong sinishare ko sa inyo na information Na pati yung mga pag-a-approach sa trabaho. Kunin mo, kung nasa trabaho ka, para safe ka, kunin mo lang yung number, pero wag ka makipag-conversation doon about sa relationship or SEX sa loob mismo ng premise ng trabaho. Gagawin mo yan sa labas para safe ka. Tapos, kung makikipag-SEX ka sa babae, tatanungin mo, magsisex na ba tayo? Tatanungin mo, papayag ka ba na mag-SEX tayo? Kahit pa sabihin mo sumama sa sa motel. Mangyayari yan sa Pilipinas. Nangyari na nga yan kay yung German, 'di ba si Pogi German? Kulong siya ngayon dahil sinet up siya nung babae na na minor. Para safe kayo, maging direkta na lang kayo. Sabihin nyo, gusto ko itang kantutin for specific number of days, ganyan. Tapos sabay, malupit pa nga si Alan Rodgers Curry kasi pinapasay niya ng contract O ganitong date na to, time, tapos papasay na niya yung babae bago galawin. Or minsan, sinasabi niya, hinahayaan niya yung babae mismo maghubad ng pantalon niya. Ganon dito sa West, malupit talaga dito, promise. Dadating din yan sa Pilipinas kasi marami ng promiscuous na babae rin sa Pilipinas So, paano? Huwag nyo na gawin yung mga date-date na yan. Lasingin yung babae. Hindi na uubra yan. Alam na ng babae yan. Tsaka, backfire pa yan sa'yo Mag-pro ka na lang talaga kasi biruin mo,
Pag nag-pro ka, oo nga may magko-condom ka, pero at least physical yung nagagalaw mo, 'di ba? Tapos may post-nut clarity ka pa. After mo maano nun, o di wala ka ng gana. So parang ganun lang na, din naman yun. Tapos yung ibang mga lalaki, libre-libre pa, labas-labas, date-date. Eh, wala naman talagang ganyan sa nature eh. Bakbaka na agad eh kung gusto ka talaga ng babae. Eh, tanong mo sa construction worker yan. Na ano, tanong mo sa, tsaka yung mga tambay na may six pack. Tanong mo yun sa mga tambay kung ano. Hindi nila kailangan yan. Dinidirekta na nila yung mga ano. Sa bagay, hindi mo masisi. May mga movies kasi na brainwashing eh. Pero sa 50 Shades of Grey, ganun yun ah. Panoorin niyo yung movie na yun. Nagpapasign ng contract si ano eh, si Christian eh. Kasi protection niya rin sa sarili niya yun. Tapos ayaw niya makipag long-term relationship. Specifically, pupunta lang yung babae sa lugar niya para for sex lang talaga. Doon na tayo papunta. Ganun na mangyayari sa future. So parang, Chad na nga lang talaga dominate tsaka mga high-tier normie. So paano yun lang, peace?